Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw sa Dear MOR. Ako nga pala si Benny, 27 years old at isa akong bakery owner dito sa Laguna. Matagal na kaming nakikinig sa Dear MOR. Ang totoo niyan, kayo ang laging laman ng radyo namin dito sa panaderya. Lagi kaming nakaabang ng tatay kapag oras na ng inyong programa. Popoy at Bea, naisipan ko mag-message sa inyo kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ng dalawang taong araw-araw kong nakakasalamuha dito sa bakery. Bago pa man napunta sa akin ang bakery, matagal na itong pinapatakbo ng aking tatay Jimmy. Laki sa hirap ang tatay ko at tanging pagbe-bake lang ng tinapay ang nakagisnan niyang hanap buhay. Nagawa niyang buhayin ang pamilya sa paggawa ng dekalidad ng mga tinapay. Popoy at Bea, inuupahan naming pwesto ng bakery inuupahan namin ang pwesto ng bakery sa kababata ng tatay ko na si Aling Rosing. Aaminin ko na sa unang tingin, talagang iisipin mo na baka matagal na magkaibigan itong si Aling Rosing at ang tatay Jimmy ko. Matagal na kasi silang magkakilala. Problema nga lang, Popoy at Bea, daig pa nilang dalawa ang mga aso at pusa kung mag-away. Bata pa lang ako, lagi kong inaabutang nakakaasaran itong dalawa. Masasabi ko na parte na ng pang-araw-araw ko ang bangayan ng dalawang matandang ito to the point na mas nakakagulat kung hindi sila nag-aaway. Saan na ba yung harinang binili ko kahapon? Ito. Benny! Benny! Pabili ng pandesal! Benny! Hingi naman itong matandang to. Aga-aga. Wait lang, Aling Rosing, nandyan na! Aling Rosing! Aga niyo ulit ngayon ah. O, ito pandesal niyo. Nakabalot na kanina pa. Baka naman malamig na yung pandesal na yan, ha? Fresh na fresh yan. Para sa inyo pa ba? Ano ba naman yan, Rosing? Ang aga-aga nagsusungit ka na naman. Ay, gising na pala ang hukluban. Hoy, Jimmy, yung renta sa pwesto nyo, kailangan ko na sa Makalawa, ha? Huwag mong kalimutan. Ay, teka, Benny. Ikaw na lang pala. Mahina na memorya ng tatay mo. Ikaw na lang magpaalala. Oy. Sino tinatawag mong mahina ang memorya? Aba, sino bang matanda dito, ha? O siya na. Salamat sa pandesal, Benny. O, dyan na kayo. Nakakaganti rin ako sa iyong matanda ka. Oy, Benny. Napatignan mo na ba yung oven sa manggagawa? Hindi maganda kakalabasan ng tinapay mo pag hindi maayos yung pag-init ng oven. Pupunta daw mamaya si Mang Eddie. Ba't kasi ayaw mo pang palitan yung oven natin, tay? Lumang-luma, no? Oy. Anong lumang pinagsasasabi mo? Benny, yung oven na yan ang bumuhay sa amin ng nanay Beb mo. Nung nabubuhay pa siya, baka alam mo. Hindi pa luma yan. Magagamit pa yan. Kailangan lang niya ng tender loving care. Wow! May tender loving care pa kayong nalalaman. O siya, tapusin mo na yung ginagawa mo at pumasok ka sa loob ng bahay saglit. Nagluto ako ng agahan. Sige, tay. Ubus na pala yung baking powder. Akala ko may natabi pa ako. Teka, kailangan ko na rin palang bumili ng mantikilyo. Pabili po. Yes ma'am, ano pong hanap nila? May bago ba kayo ngayon? Bago ma'am?
Meron kaming ngayong putok na tinapay, brown sugar na nakatoppings imbes na puting asukal. Meron din kaming pausong cheesy bread, pero kesong puti ang ginamit. Mukhang masarap yun ah. Yes, ma'am. Tapos kung talagang matamis ang hanap ninyo, meron din kaming ensimadang malolos, mantikilya at itlog na pula. Ako, nakuha pa namin yung recipe sa kamag-anak namin sa Bulacan kaya sure na authentic ang lasa. Ano ma'am? Ano napupusuan nyo? Isang balot nga ng Monay, tsaka isang ensaymada na rin. Natakam ako sa sinabi mo eh. Tapos, pabili na rin ng maliit na peanut butter. Ako ma'am, di kayo magsisisi. Okay, teka lang misa. Babalot ko lang. O di ba usapan natin sa linggo ko na ibibigay yung kulang nung nakaraang buwan? Rosing naman. Huwag mo na isama sa babayaran ng anak ko yan sa makalawa. Aba. Kayo na nga tong may kulang sa bayad, kayo pa yung may ganang magalit. Hoy, Jimmy, nagnenegosyo ako. Hindi ako nagkakawang gawa. Iba naman yan. Sisigawan na naman yung dalawang matanda. Miss, ito po yung order nyo. Ito. Balik po kayo ha. Thank you! Ano na naman kayang pinag-aawayan itong dalawang to? Rosing naman, maawa ka naman sa anak ko. Todo na magtrabaho yun sa panaderya. Huwag mo nang dagdagan ng iisipin yun. Sa anak mo, naaawa ako. Sa'yo, hindi. Basta, sa makalawa, bayaran nyo yung upa kasama yung kulang nyo nung nakaraang buwan. Naku, ikaw talagang matanda ka, masasaktan na kita eh. Hindi ka talaga siguro minahal ng magulang mo ano. Bata pa lang tayo, ubod ka na ng trimitida. Anong sabi mo? O bakit hindi ba? Makita mo palang mukha ko no, daig mo pa yung nakainom ng suka sa asim. Aba. Sino ba namang gaganahang makita ang mukha mo? Anong akala mo sa sarili mo noon, ha? Cute ka? Kilabutan ka naman, Jimmy. Diyos ko talaga. Diyos ko talaga. Sana kunin ka na ni Lord. At anong binubulong-bulong mo dyan, Aber? Ay, naku, wala. Sabi ko, God bless you. Sana kunin ka na rin ni Lord. Ay nako, Jimmy. Sinasabi ko sa'yo, ha? Pag yung bayad sa upa kulang, ipapasara ko yung paniderya mo. Oo na, sige na, buwisit. Buwisit ka rin. Che, makaalis na nga. Po, Diyos ko. Tayo naman. Nag-aaway na naman kayo ni Aling Rosing. Sabi ko naman sa inyo, huwag nyo nang patulan pati mga customer ko nagugulat sa mga sigawan ninyo eh. Nak, pasensya ka na ha. Iba lang talaga yung kulo ng dugo ko sa babaeng yun eh. Palibasa mata pobre. Bata pa lang kami niyan, puro pagsusungit lang yung natanggap ko sa babaeng yun. Kaya sarap talagang bigwasan minsan eh. O sige na, tama na yan. Pumasok na kayo sa loob. Magliligpit lang ako tapos magsasara na ako ng bakery. O siya, bilisan mo at mabilis lang ako magluto. Okay, tay. Popoy at Bea, kita nyo naman, di ba? Ikaw na lang talaga mismo ang masasanay sa bangayan ni Tatay Jimmy at Aling Rosing. Malakas kasi talaga mang-asar itong tatay ko. Eto namang si Aling Rosing, daig pa ang may blade sa dila kung makapagsalita kung minsan. Walang magpapadaig sa kanilang dalawa. Popoy at Bea, matabil man na maituturing ang dila nitong landlady namin, maganda naman ang pakikitungo niya sa akin kahit papaano. Kapag pupunta si Aling Rosing sa bakery ko, maayos naman niya akong kinakausap. Nagiging war zone lang naman kapag nagtatapat na sa bakery din o natatapat na nasa bakery din ang Tatay Jimmy ko. Pero kapag kami lang ang nagkakausap, okay naman itong si Aling Rosing. Lagi nga niya akong kinukumusta. Tinatanong kung ano ang lagay ng bakery at kung ano-ano pa. Tigre man sa paningin, very caring naman deep inside itong si Aling Rosing. Popoy at Bea, kung meron man isang taong kasundong-kasundo itong si Aling Rosing, eto na siguro ang Nanay Bev ko. Matagal nang yumao ang aking nanay. Pero naalala ko lagi ang mga kwentuhan nilang dalawa nitong si Aling Rosing. Madalas maglabas ng sama ng loob si Aling Rosing sa nanay ko at lagi namang handa si nanay na makinig. Ewan ko ba? Pero hindi nahawa sa pagiging close ni nanay kay Aling Rosing itong Tatay Jimmy ko. Isang balot ng malunggay pandesal at saka isang supot ng putok. Ito po.
Come again po ah. Benny! Benny! Si Aling Rosing. Ano naman kaya kailangan niyo ito? Kubayad na ako ng renta kahapon. Buti naman at inabutan kita. May iaabot ako sa iyo eh. Iabot po? Ano po yan? Naku, baka yan po yung pandesal kaninang umaga, Aling Rosing ha. Sabi ko naman sa inyo, kainin nyo kagad kasi tumitigas talaga yan. Wala na ako ipapalit dyan. Abay, loko kang bata ka. Hindi tinapay ang bit-bit ko. O eto, kunin mo tong Tupperware. Eto oh. Amoy mabango to, Aling Rosing ha. Teka, alam ko itong amoy na... Apritada? Apritada nga. Saan galing to, Aling Rosing? Luto ko yan. Eh marami akong natira kaninang tanghali eh. Naisip kong dalhan na lang din kayo. Naku, Aling Rosing, salamat dito. Matagal na ako hindi nakakain ng afritada eh. Yung huli eh, Noong nabubuhay pa ang nanay Bev mo. Nako, naalala ko pa nung tinuro sa akin ng nanay mo yung afritada. Sabi ko kasi sa kanya eh, wala akong kaalam-alam sa pagluluto. Kaya ayun eh, tinuruan niya ako. thank you, Aling Rosing. Wala yon. Mabait na tao ang nanay Bev mo. Nakakalungkot lang na maaga siyang kinuha sa atin. Ay, ganun talagang buhay. O sige na ha, ipasok mo na yan sa loob ng ref at baka mapanis pa yan. Mauna na ako, Benny. Sarap nitong afritada. Kuhang-kuha yung luto ni nanay. Ay, teka, matawag nga si tatay. Tay! Tay! Tara dali, kakain na tayo, tay. Eto na. Aba, parang mabango yun ah. Ano ba ulamin natin at amoy masarap? Afritada, tay. Nagluto ka ng afritada? Abay, kailan ka pa natutong magluto niyan? Naka, tay. Hindi kaya ng powers ko magluto ng ganyan. Teka, patikim nga. Masarap ah. Kanino galing to? Binili mo sa labas? Bigay ni Aling Rosing. Ginulat nga ako eh, kung kuha yung luto ni nanay. Ganun ba? Teka nga at matikmang ulit. Benny, bukas pagbalot mo ng pandesal si Rosing, huwag mo na pabayaran. Pa-thank you na natin dito sa apretada. Sige tayo, akong bahala. Ba, malalim pinaghugutan ng buntong hininga nyo ah. Naalala ko lang bigla ang nanay mo. Specialty niya tong afritada eh. Wala makagaya ng timpla niya. Alam na alam mo kapag siya ang nagluto. Ay, ito na yung pinakamalapit ng lasa sa lahat. Dadagdagan ko na yung pandesal ni Aling Rosing bukas. Mabuti pa nga. Tara na, kumain na tayo. Panibagong araw na naman. Saan na ba yung tray ko? Teka. May bagong bili nga pala akong ham ah. Matagal ko nang gustong palitan yung gamit ko. Teka, saan na nga ba yun? Ayun. Naku, matigas na matigas sa yelo. Aba, sana naman hinugasan mo man lang bago mo ibalik yung lalagyanan dito. Teka, ikaw tong bigay ng kung ano-ano tapos kami pa maghuhugas. Ano naman yun? Tay! Tay! Pambihira. Kayo na nga inabutan ng grasya, kayo pa yung galit. Aba, sige. Wala na kayong matatanggap na kahit ano mula sa akin. Aling Rosing, tay, ano naman ang nangyayari dito? Aba, etong magaling mong tatay, hinihingi ko lang naman yung tupper ko, hindi man lang nagawang hugasan. Ikaw naman may sabi, hindi ba? Inihingi mo lang yung tupper. Ayan, inabot ko na.
O sige na, tama na. Pasensya na, Aling Rosing ha. Ako dapat maghuhugas niyan. Sobrang dami lang trabaho kaya medyo tinamaan ng pagod. Nakalimutan ko lang pong hugasan to bago isoli. Uhugasan ko lang po muna, Aling Rosing ha. Diyan lang kayo, saglit lang po ito. Pasensya na po talaga. Bihira naman tong dalawang matandang to. Tupperware lang, pinag-aawayan pa. Kahapon lang, kay babait. Ewan ko. Okay na siguro to. Teka, maabot na rin yung pandesal. Oy, bakit ka pa papasok sa loob? Di ba sabi ni Benny sandali lang? Hindi ka ba makahintay? Kukunin ko lang yung tupper ko. Oh, Diyos ko. Sabi ko maghintay eh. Hoy, Benny. Akin na nga yung pinaglagyan ng afritada. Ako nang maghuhugas. Dalian mo. O, relax lang, Aling Rosing. Ito na, hugas na. Ito na isang balot ng pandesal. O, yan po. Diyan na nga kayo mga buwisit. Ikaw naman kasi, Tay. Ba't mo naman kasi inabot yung Tupperware ng marumi? Yan, tuloy nagalit na naman si Aling Rosing. Iyan mo siya magalit. Hukluban na yon. Hoy, Benny. Huwag ka nang tatanggap ng kahit ano mula kay Rosing, ha? Naiintindihan mo? Nasasama ka patuloy sa kasamaan ng ugali ng matandang yon. Alam mo ba nung mga bata pa kami, alam kong saan kumuha ng laruan ko noon. Kinuha ko sa bahay nila tapos ako pa napasama kasi inaagaw ko raw ang laruan niya. Kaya Benny, huwag kang tatanggap ng kahit ano kay Rosing. Malilintikan ka lang sa kanya sa uli. Ay, ako po na nga lang sa sala at makapanood ng TV. Ko naman talaga tong dalawang to. Kuya Bea, minsan na nga lang magpakitang tao sa isa't isa itong dalawa, laging sa away ang ending nila. Aminin ko na sinubukan ko namang paglapitin itong dalawang to. Andyan na yung inaaya ko si Aling Rosing sa bahay namin kapag may handaan o kaya naman events para makapag-bonding sila ng tatay. Kaso universe na ata ang may ayaw na magkasundo sila. Siguro kung nabubuhay pa ang nanay Bev ko, hindi siguro abot sa ganito ang hindi pagkakasundo nitong dalawa. Popoy at Bea, mas lumala ang bangayan ni Aling Rosing at ng tatay Jimmy ko nung nawala ang nanay. Nawala na kasi yung taong bumabalanse sa kanilang dalawa. Noong nandyan ang nanay Bev, nagagawa niyang pakalmahin ang dalawang nag-uumpugang bato bago pa man ito tumama sa isa't isa. Popoy at Bea, kaya gustuhin ko mang paglapitin si Aling Rosing at ang tatay, wala na akong magagawa. Diyan na lang ako sa tabi. Dito na lang. Sobrang dami ko namang bit-bit. Dapat talaga sinama ko si tatay. Palibhasa, ayaw lumakad ngayong araw. Benny! Oh, si Junior yun ah. Ako, buti sakto ang dating mo. O bakit, ano meron? Ba't ako makaripas ng takbo? Benny, yung tatay mo nagwawala sa tapat ng bahay niyo. Ano? Nakainom ata eh. Tara, puntahan na natin. Baka mapano pa yun eh. Tara. Ayun, tingin-tingin niya, ha? Alay niyo, sino kayo, ha? Ano ba to, Tay? Tay, tama na yan. Benny, ay laki mo na. Saka dito, samahan mo si tatay uminom. Nak, tara dito, dali. Inom tayo. Ay naman eh. Hindi pa talaga napiling maglasing sa labas ah. Ay, tama na. Tara na. Pumasok na tayo sa loob. Bakit mo ba ako pinapapasok, ha? Kita mo uminom pang tatay. Tay! Okay lang ako, Benny. Bev, mahal. Bev. Jimmy, tayo na dyan. Sige na. Benny, tulungan mo nga akong itayo yung tatay mo. Sige po. Yan. Tay, dahan-dahan lang ah. Junior, tara nga rito at tulungan mo si Benny sa tatay niya. Yes po, Aling Rosing.
Ready, Tay? Pasok na tayo sa loob. Yan, sige na, Tay. Pahinga na muna kayo. Bev, Ay, tapos din. Benny, maiwan ko na kayo ha. Kailangan na din ako sa tindahan eh. Thank you, Junior ah. Araw nga pala ng kamatayan ni Bev ngayon, ano? Opo. Ganito rin ba yung nangyari nung nakaraang taon? Hindi po. Sa awa naman ng Diyos, dito lang sa loob ng bahay nag-inom ang tatay. Nagkataon lang na sa labas nag-inom ngayon. Ay, ganun talaga. Mahal na mahal ng tatay mo ang nanay mo eh. Tignan mo nga oh, ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nawawala sa isipan ng tatay mo si Bev. Oo nga po eh. Benny, alam mo, nung unang beses kong makita ang tatay mo at nanay Bev mo, talagang dun ko nakitang umiti ng husto ang tatay mo. Marami ding hinarap yang si Jimmy sa buhay. Kapag inaabutan ko yan na mag-isa, kita ko sa mukha niya ang lumbay. Pero nung dumating si Bev, talagang nagliwanag ang tatay mo. Napakasarap tingnan. Napakasarap tingnan ng mga taong masaya sa buhay nila. O paano? Mauna na rin ako ha. Mukhang okay na naman yung tatay mo. Teka, Aling Rosing. Oh, ano yon? Ano po, thank you. Thank you po sa pagtulong sa tatay. Wala yon. Sa tinagal-tagal naming magkakilala ng tatay mo, ano ba naman yung tulungan ko siya paminsan-minsan, hindi ba? Salamat po ulit, Aling Rosing ah. Salamat sa pag-aalaga sa tatay. O sige na, mauna na ako ha? Grabe, mahal naman talaga ng mantikilya ngayon. Dapat talaga makahanap na ako ng mas murang panghalili. Benny, bakit gising ka pa? Tay, gising na pala kayo. Mabahaba rin tulog nyo ah. Baka hindi na kayo makatulog yun mamaya. Medyo masakit nga ulo ko eh. Ikaw ba nagpasok sa akin sa bahay? Opo, Tay. Ako tsaka si Aling Rosing. Ganun ba? Salamat ha. Pasensya ka na rin at napadami ako ng inom. Alam mo naman siguro kung anong araw ngayon, ano? Oo naman, Tay. Huwag ka na humingi ng pasensya sa akin, Tay. Basta sa susunod, dito ka lang sa loob ng bahay iinom ha. Baka kasi may mangyari pa sa inyo eh. Hindi na mauulit. Benny, Yes, Tay. miss na miss ko na yung nanay mo. Ako din naman, Tay. Miss na miss ko ng nanay. Hindi talaga kompleto ang buhay ko kapag walang nanay mo sa tabi ko. Nak, parang laging may kulang. Huwag kang mag-alala, Tay. Wala man si nanay sa tabi natin ngayon, alam kong binabantayan niya tayo. Ibigyan niya tayo ng mga guardian angels para hindi tayo mahirapan sa pagkawala niya. Alam mo, Nak, laging sinasabi sa akin ng nanay mo na kapag nalulungkot ako, kaya naman nahihirapan, isipin ko lang daw siya. Isipin ko lang daw na may isang Bev na nag-aabang sa akin. Handang pawiin ang lahat ng hirap na nararamdaman ko. Bev. Pareho tayo, Tay. Pag nalulungkot ako, iniisip ko lang kagad si nanay. Basta maalala ko siya, napapangiti ako eh. O paano? Huwag ka na magtagal sa TV ha. Matulog ka na rin at maaga ka pa bukas. Higa na ako ulit. Sige, Tay. Mamaya-maya rin ihiga na po ako. Good night, Nak. Good night din, Tay. Opo, at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina, malatigre man itong si Aling Rosing, alam ko na mabait siyang tao. Kita mo naman kung paano niya tinulungan ng tatay ko nung lasing na lasing ito.
Popoy at Bea, ganun din naman itong si Tatay Jimmy. Marunong din itong magbalik ng kabaitan sa kapwa niya. Sadyang may kanya-kanya lang talaga silang kargo sa buhay, kaya hindi nila ito napapakita ng madalas. Popoy at Bea, nakakatuwa lang isipin na sa kakapiranggot na oras ay naging maayos si Aling Rosing at si Tatay Jimmy. Talagang naisip ko noon na sana lagi na lang ganun. Sana lagi na lang silang mabait sa isa't isa. Matagal pa ang pagsasamahan namin nila Tatay Jimmy at Aling Rosing. Kung mapapanatili lang nila ang ganitong pakikitungo, sure na sure ako na mas magiging mapayapa ang buhay naming lahat. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Aso't Pusa. Popoy at Bea, familiar naman siguro kayo sa phrase na too good to be true, di ba? Ganito kasi ang nangyari sa Tatay Jimmy ko at kay Aling Rosing. Yung buong akala ko magiging maayos na sila temporary lang pala. Literal na araw pa lang ang lumipas balik na naman sila sa asaran nila. In fairness sa dalawang to, never silang naubusan ng mga salitang pwedeng ibato sa isa't isa. Kung ililista ko ang lahat ng mga naimbento nilang pang-asar, matatalo pa nito ang mga naipon kong recipe ng tinapay. Pero Popoy at Bea, buong akala ko wala nang katapusan ng asaran nitong dalawa. Pero isang pangyayari ang babago sa lahat. Ito miss, dalawang balot ng pandesal. Itong isa may cheese sa loob yan Thank you. Eto bayad oh. Teka miss, ko wala akong panukli. Wag na, ano ka ba? Keep the change na. Tagal-tagal ko nang bibili dito, miss pa rin ang tawag mo sa akin. Sorry. Benny nga pala. Ikaw si... Gigi na lang. Nice to meet you again, Benny. Bukas na lang ulit See you, Gigi. Mukhang type ka nun, anak ah. Oh, Diyos ko naman, tay. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan. Pormahan mo na, anak. Ano mga sinasabi niyo dyan? Customer lang yun si Gigi. So Gigi pala ang pangalan ng babaeng yon. Benny, pormahan mo na. Bakit ito na yung matagal na nating hinihintay? Ipagpatuloy mo na ang lahi nating mga panadero. Tama na nga yan, tay. Niloloko mo na ako Aba anak, sinasabi ko lang ha. Hindi ka na bata. Baka naman hindi mo pa ako mabigyan ng apo niyan. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng apo. Maghintay ka lang dyan, tay. Tsaka mukhang wala akong pag-asa dun kay Gigi. Hindi totoo yan, nak. Wala sa lahi natin ang hindi habulin ng chicks. Amoy baking powder lang tayo pero nasa lahi natin ang malakas ang appeal. Kaya sige na, sa susunod na pumunta dito yung Gigi, ay mo na mag-date. Ewan ko sa'yo, tay. Aba, mukhang nagkakasiyahan kayo dyan Puro kayo tawa. Masaya na sana kami, dumating ka lang matanda ka Ano yon? May sinasabi ka ba, Jimmy? Wala. O na, bibili ka ba? Ay hindi, tatambay ako. Ipaglabas mo nga ako ng soft drinks dyan, Benny. Piloso po talaga tong babaeng to Aling Rosing, ano po sa inyo ngayon? Pandesal? Putok? Spanish bread? Ipagbalot mo nga ako ng pandesal at saka Spanish bread. Tig-10 ha? Aba, marami kang order ngayon Siguro may kasabay kang mag-umagahan Sino yon ha? Kalahin mo may papatol pala sa'yo Manahimik ka nga dyan. Baka ihampas ko tong tinda kong monay sa pagmumukha mo Ito, Aling Rosing Salamat, Benny. Mauna na ako. Ingat ka sa kadate mo, Rosing. Che, ewan ko sa'yo. Ikaw ba, Rosing, nakapag-makeup man lang? Baka naman bigla kang iwan ng kadate mo. Pabango, nakapagpabango ka ba? Aba, teka nga. Kung may kasama man akong kumain ng agahan, wala ka ng pakialam doon. At saka... At saka... Rosing! Ano nangyayari sa'yo? Aling Rosing! Benny, tumawag ka ng tricycle. Magmadali ka. Sige, taga. Kapit ka lang dyan, Rosing. Sandali lang.
Bale, stable na po ang pasyente, no? Kailangan lang po niya magpahinga. Pero magiging okay naman po siya, Dok. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, pahinga po ang kailangan ng pasyente ngayon. Okay. Sige po, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Tay, labas na ako saglit ah. Diyan lang ako sa may tapat ng pinto. Tatawagan ko lang si Junior sa pagbabantayin ko ng bakery. Sige, Nak. Ako na muna dito. Sige, Tay. Oh, gising ka na pala. Kamusta pakiramdam mo? Jimmy, ikaw ba yan? Asan ba tayo? Hindi sa ospital. Muntikan ka na kanina. Ay, di ka kasi nag-iingat eh. Ganun ba? Pasensya na at naabala pa kita ha. Okay lang yun. Kay Benny ka na lang humingi ng pasensya. Iniwanan nun yung bakery para matid ka dito sa ospital. Mag-iingat ka naman sa susunod ha. Huwag mo kaming pinapakaba ng ganon. Pasensya na talaga. Yan ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo okay lang. Isipin mo na lang, pambawi ko to sa'yo sa mga nabigay mo sa amin ni Benny. Salamat talaga, Jimmy. Sus, ikaw pa ba? Hindi ka na iba sa akin, no? Tagal-tagal na nating magkakilala. Hindi naman kita basta papabayaan eh. Rosing. Oh, ano yon? Nakwento sa akin ni Benny, tinulungan mo daw ako nung lasing na lasing ako. Salamat ha. Wala yon. Alam ko namang gagawin mo rin yun sa akin kapag ako naman yung nangailangan at napatunayan mo nga yun ngayon. Sige na, pahinga ka na muna dyan. Pagpakalakas ka, asikasuhin lang namin paglabas mo sa ospital ha. Oh, sige. Thank you ulit ha. Grabe lang, Tay. Gulat talaga ako sa nangyari kanina. May lahi talaga, may sakit sa puso itong sila Rosing. Naalala ko pa nung atake niya sa puso ang tatay niya. Nakakalungkot lang kasi sa harapan din ni Rosing nangyari yun. Ano nga naman yung magagawa niya, di ba? May ganun pala sila Aling Rosing. Tay, muna na ako sa baba ah. Sunod na lang kayo. Ayusin ko lang papers ni Aling Rosing. Okay, sige. Kapit Bea, simula nang isugod namin si Aling Rosing sa ospital, nabawasan na ang sigawan at asaran nitong dalawa. Nagugulat na nga lang ako kasi minsan, magkakasulubong itong si Tatay Jimmy at Aling Rosing pero wala kang maririnig na kahit anong mula sa kanila. Napansin ko rin na kapag pupunta si Aling Rosing sa bakery, iba talaga ang aura niya. Walang halong biro pero talagang glowing itong landlady namin. Papoy at Bea, hindi naman sa nagrereklamo ako, no? Siyempre, pabor sa akin na hindi sila nagsisigawan. Talagang nakakapanibago lang yung katahimikan. Para kasing may darating na unos. Yung calm before the storm, sabi nga nila. Ito namang si Tatay Jimmy, napadalas ang paglabas-labas ng bahay. Dati-rate taong bahay lang itong tatay ko. Ngayon, mas madalas pang nakakagala kesa sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay may nangyayari sa paligid ko na hindi ko nalalaman. Ay, grabe. Wala ko na pagod pa mabili ng mga gamit sa bakery ah. Tay, dito na ako, Tay. Tay? Nasaan na naman kaya yung matandang yun? Tay! Bahay mala. Wala sa bahay. Saan na ba yun? Nasa kwarto ka ba, Tay? Tay! Talaga ba? Buti naman nagustuhan mo. Kung gusto mo, mamaya dadalang kita ulit. Naku, ikaw pa ba? Lakas-lakas mo sa akin. Sino naman kayang kausap nito? Kinikilig-kilig pa. Tay? Benny. Ikaw pala yan.
Kanina ka pa dyan? Kararating lang. Kanina pa ako tawag ng tawag May kausap ka pala kaya hindi mo ako naririnig. Pasensya na ha. Naipasok mo na ba lahat ng gamit sa bakery? Ay, hindi pa po Marami-rami din kasi. Tara, tutulungan na kita. Nasa sala ba? Opo. Sino po yung kausap mo kanina? Parang kilig na kilig ka pa. Kausap? Kanina? Wala yun. Si tawag dito, paring Arnold. Tama, si paring Arnold. Paring Arnold ka dyan? Kilig na kilig ka dyan Yung mga gamit, nasa sala, no? Teka, makababa na nga. Tinan mo itong matandang to. Tay mo ako! Ready? 3, 2, 1. Alas na ba yan, nak? Sa susunod nga, tawagin mo na si Junior kapag mamimili ka. Hindi na kaya ng likod ko tong pabuhat-buhat ng sako Ikaw naman kasi, Tay. Sabi ko naman sa'yo, yung mantikilya na lang buhatin mo at magaan-gaan yun. Matanda ka na Matanda? Sino matanda? Abay, nahihinay ka sa mga sinasabi mo, Benny, Napagod lang ako kasi naglinis ako ng bahay natin. Tama, napagod lang ako. Yaka pa ng tatay mo yung mga sako na yan. Lakas Bagets yan? Oo naman. Kita mo tong muscles ko, buong buo pa. Ay, opo. Napasok na ako sa loob Maiwan na kita dyan. Saan na ba yung ointment ko? Ay, naku, tong tatay ko talaga Tapos kapag nahalo mo na yung dry tsaka basang ingredients, saka mo naman pagsasamahin, okay? Uy, nakikinig ka ba? Ha? Oo naman. Ikaw naman, Benny, Siyempre, nakikinig ako. Nilipad na naman yung utak mo Saan nga ba ako? So, ayun nga, kapag nahalo mo na yun, imamasa natin yung tinapay. Kapag namasa na, ilalagay na daw sa malaking container para palsahin. Importante yun Hindi lalaki ang tinapay kapag hindi mo pinalsa. Hi, Benny! Uy, Gigi, ikaw pala. Nasa atin, pandesal? Monay? Hindi. Sinusundo ko lang tong boyfriend ko. Boyfriend? Sinong boyfriend? My loves! Hi, mahal! Naku, ayan tuloy. Nalagyan ng harina yung damit mo. Ano ka ba? Wala to. See? Wala na. Ano na bang ginagawa nyo ni Benny? Mukhang komplikado Tinuturo. Ganito kasi, my loves. Minamasa na namin yung harina. Alam mo kasi, papaalsahin pa yung tinapay bago tuloy ang i-bake. Hindi kasi magiging okay yung tinapay kapag... Gigi, sandali lang may sasabihin lang ako kay Junior. Go lang. Kaya na ni Gigi? Oo. Matagal ko nang pinopormahan yan. Bakit? Walang iya ka. Inunahan mo pa akong animal ka. Ikaw haluin ko dito Uy, isa lang, easy. My loves ka pang nalalaman, gunggong ka. Is everything okay, mahal? Yes, loves. Tama na muna siguro to, Benny. Next time na lang yung ibang tips. Mauna na kami Ano, loves? Tara? Okay, bye, Benny. Madapa ka sanang hayop ka. Naku talaga. Akala mo yung gunggong na yun ang jojowain ni Gigi? Gigi, dapat talaga pinormahan na kita nung sinabi ni tatay na pormahan kita Kainis! Naku talaga. Tapos na nga itong mga tinapay na to. Huwag nga kayo dito maglampungan dalawa. Sa kalsada pa kayo naglalandian. Si Aling Rosing yun Hello, Benny. Hello po, Aling Rosing. Ikaw naman. Huwag na Aling Rosing. Lakas makatanda Tita na lang. Sige po. May kailangan po ba sila? Gusto ko lang iabot tong lutong ulam. Mainit-init pa yan. Thank you po. May okasyon po ba? Wala naman. Gusto ko lang matikman nyo ng tatay mo itong luto ko. O paano Aalis na ako.
Bukas na lang ako o-order ng pandesal. Oh, sige po. Thank you po ulit, Aling Rosing. Tita. Siguraduhin mo na matitikman ng tatay mo yan, ha? Request, alam ko mahilig siya dyan. Ngayon ko lang kasi na-try magluto ng ganyan Ako pong bahala. O sige. Benny, nagtag si Eddie. May darating daw. Hello Jimmy. Nandyan ka pala. Rosing, Benny, yung piyesa ng oven. Huwag mong kalimut. Pasok na ako sa loob. Babay na rin, Jimmy. Okay. Popoy at Bea, medyo weird, 'di ba? Handang-handa na yung tenga ko sa sigawan nitong dalawa, kaso walang ganun eh. Chill na chill lang sila. Ewan ko ba, iniisip ko na lang na baka nasanay na lang talaga ako sa walang patid na awayan ni Aling Rosing at ni Tatay Jimmy kaya hindi ako mapakali. Popoy at Bea, nakadagdag pa sa isipin ko ang misteryosong kausap nitong si Tatay Jimmy sa telepono. Dati-rati ni hindi pa pansinin ng tatay yung bigay kong cellphone sa kanya. Ngayon, tutok na siya sa screen. At Popoy at Bea, sobrang daming tumatakbo sa utak ko noong mga panahon na yon. Buti na lang talaga at dumating ang mga sagot sa lahat ng mga tanong sa isipan ko. Napakadaming lubak naman ng kalsada ngayon dito sa atin, Alog na ako dito sa jeep, Sabi ko naman kasi sa'yo tayo, di ba? Ako na lang maglalakad. Na birthday mo tapos ikaw namamalengke ng panghanda. Gusto ko special ang birthday ko ngayon. Tsaka may mga bisita ako ngayon. Gusto ko masarapan sila sa handa ko. Okay naman ako magluto, Magaling ka naman. Pero talagang sobrang special lang ngayon. Tsaka di ba sabi ko sa iyo, ipagluluto kita ng favorite mo. Kaya hayaan mo na ako magluto. Benny, mauna ka na sa bahay. Dadaanan ko lang si parang Estong at may pinabili ako sangkap sa kanya. Sige po. Isa lang mo na yung malaking kaldero at nang mapakuluan na yung mga baka, ha? Ganadong tatay, Samantalang nung nakaraang taon, alak at pulutan lang hinanda niya. Eto na nga, palabas na ako. Bakit naman kasi kailangan pa nating magkita muna? Si Aling Rosing yun, Aba, bihis na bihis. Teka nga, Tita Rosing! Uy! Benny, ikaw pala yan. Kumusta ka naman? Okay naman po. Ganda po ng pormahan natin, naimbita po ba kayo ng tatay sa pa-birthday niya? Oo. May lakad lang ako saglit. Oo, tama. May lakad lang ako saglit. Ganun po ba? Kung may oras po kayo mamaya, dito lang po kayo mananghalian o maghapunan. Sige. Pupunta ako mamaya, ha? Paano, Benny? Malayo pa yung pupuntahan ko, Maiwan na kita, ha? Ay, sorry po. Sige po. Punta po kayo, Marami kaming lulutuin ng tatay. Benny, abot mo nga yung paminta at medyo kulang pa dito sa menudo. Ito po. Ayan, teka. Tama-tama na lasa. Tikman mo. Ox na yan, tay. Ay, anong oras na ba? Nako, teka. Benny, maiwan kita saglit, ha? May susunduin lang ako. Si paring Otep, malapit na raw. May dalang alak, Tama, tutulungan ko lang, ha? Sige lang, tay.
Tapos naman na halos eh. Gagaya ko lang yung mga bandehada para makakain na rin tayo pagbalik nyo. O sige, sige. O paano, ikaw nang bahala dito ha. Lalabas lang ako. Sige ho. Okay, tambog ko na mga gulay sa baka. Naku, masarap to mamaya kapag nilabas na yung beer. Saan na ba yung mangkok? Benny? Andiyan ka ba? Isasoli ko lang yung topper na nahiram ko last week. Oh, Junior, sakto dating mo ah. Naghahanda na ako. May masarap yan ah. Okay lang ba makikain? Nandito ka na eh. Sige na, kumuha ka na ng plato. Yun. Ikaw nagluto nitong lahat? Iba ka rin ha. Master baker ka na. Chef-chef ka pa. Daming talents ha. Sira, tatay nagluto ng karamihan dyan. Ay, speaking of, saan kaya yun? Napakatagal naman sumundo nun. Sumundo? Kakakita ko lang kanina sa kanila ni Aling Rosing ah. Aling Rosing? Sabi ng tatay, andyan daw yung mga kaibigan niya. Tsaka, wala si Aling Rosing, may lakad. Tol, mukha lang ako sinungaling. Pero promise, nakita ko silang dalawa kanina eh. Sweet na sweet nga eh. Parang kilig na kilig pa yung dalawang matanda. Sweet na sweet. Si tatay tsaka si Aling Rosing? Ay, Benny, pwede ko bang papuntahin si Gigi? Para makakain na din. Teka nga. Junior ka nga muna dito. May pupuntahan lang ako. Sige. Sigurado ka ba, Jimmy? Kinakabahan ako eh. Ay, huwag ka nang kabahan. Bahala. Mabait yung si Benny. Ako na nagsasabi sa'yo. Sure ka, ha? Ayoko namang gulatin yung anak mo. Rosing, tumingin ka sa akin. Mabait na bata yang si Jimmy. Maiintindihan tayo nun. Oo nga. Pero syempre, ayokong isipin ni Benny na inaagaw kita kay Bev. Sumalangit nawa. O kaya naman pinapalitan ko na siya. Kilala mo naman siguro yung anak mo. Mahal na mahal din niya ng nanay niya. Oo nga, pero sigurado akong walang masasabing masama si Benny sa atin at lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko pinalaki yung batang yun na mapanghusga. Kita mo naman, di ba? Kaya huwag kang mag-alala, maiintindihan tayo nun. Maiintindihan ng alin? Anak ng Benny naman eh. Hatakiin ako sa ginagawa mo eh. Hello ulit, Benny. Benny, anak, ang totoo niyan kakausapin ka talaga namin ni Rosing. Bumubuelo lang kami sakto naman, birthday ko sabi ko, baka ito na yung perfect na timing. Okay. Benny, iho. Syempre, ginagalang namin ng tatay mo ang alaala ng nanay Bev mo. Kaya gusto sana muna naming magpaalam sa'yo Benny, nak, magpapaalam lang sana kami ni Rosing na kung okay lang sa'yo na maging, alam mo na, boyfriend tsaka girlfriend. Nak, okay lang ba? Bakit naman natawa ka, Benny? Sorry po. Ay, ang cute niyo po kasing dalawa eh. Ang cute. Alam niyo tay, Tita Rosing, tara na sa bahay. Doon na tayo mag-usap. Sige. Rosing, tara. Okay. Pasok po kayo. Salamat, iho.
Anak, kuha mo nga ng mainom nitong si Rosing. Mamaya na, Jimmy. Benny, maiwan ko muna kayong mag-ama ha. Magbabanyo lang ako. Usap lang kayo dyan. O, Jimmy, ikaw nang bahala. Sige, sige. So, paano nak? Okay lang ba? Ay nako, itong tatay ko talaga oh. Tay, syempre okay lang sa akin. Sa tagal ng panahon na lumipas, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng pagod, tsaka sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, pinagdaanan nyo, deserve nyo po ang maging masaya. At saka tay, sure na sure ako na kapag nakita kayo ni nanay ngayon at saka mapapangiti yun. Walang ginusto si nanay kundi ang siguraduhin na may magmamahal sa inyo. Kaya sure ako na sasabihin nun, deserve mo magkaroon ng makakasama sa pagtanda. Deserve mo magmahal ulit. At ang mahalin ulit. At kung si Aling Rosing man na makakapagbigay sa'yo nun, approve na sa akin yun. Approve sa amin ni nanay. Salamat nak ha. Salamat sa pag-iintindi nak. Salamat talaga. Sus, wala yun tay. Masaya ako para sa inyo na Aling Rosing. Masayang masaya. Sorry. Kanina pa kasi akong si Arna sa kaba. Okay lang Rosing, walang problema. Aso't pusa, tulad natin. O paano? Tara na pat, kumain na muna tayo at baka gutumin na si Tita Rosing. Tagal niyo sa labas kanina eh. Ito kasing si Rosing eh. Gusto pang mag-practice ng sasabihin sa'yo. Hoy. Anong ako? Ikaw kaya tong kabadong-kabado dyan? Ops. Hindi ako kinakabahan ha. Confident to, oy. Ay, ito talagang dalawang to. Sa tuwing tayo'y magkasama, aso't pusa, tulad natin, para tayong aso't pusa, aso't pusa. Popoy at Bea, sa totoo lang natutuwa ako sa nangyayari. Matagal na panahon na rin naman nang lumipas simula nung nawala ang Nanay Bev. Sa mga taon na nagdaan, ngayon ko lang ulit nakitang masaya ang Tatay Jimmy ko. Natutuwa rin ako na yung dating asaran ng dalawa nauwi sa Iklavan. Sino ba naman ang mag-aakala na si Tatay Jimmy at si Aling Rosing pa pala ang magkakatuluyan, di ba? Ang sarap lang tingnan na yung dating aso't pusa punong-puno na ng pagmamahal para sa isa't isa. Masaya ako para kay Tita Rosing at kay Tatay Jimmy. Sure na sure ako na nakangiti rin ngayon sa langit ang Nanay Bev ko. Nakakainis lang kasi naiinggit ako sa kanila. Ang sweet talaga eh. Sana ako rin may love life. Anyway, hanggang dito na lang muna ang kwento ko at ng kwento ng dalawang taong importante sa buhay ko. Kung may update man sa love story ng tatay ko at ni tita, kayo ang unang makakaalam. Popoy at Bea, sabi nga pala ng tatay, padalan ko daw kayo ng special ensaymada namin. Padadaanin ko na lang sa producer nyo. Muli, maraming salamat and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Benny. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Aso't Pusa. Ayan na nga, diyan na nga po nagtatapos ang kwento ni Benny na hindi tungkol sa kanya, kundi sa kanyang Tatay Jimmy at syempre kay Tita. Tita na po tayo ngayon, hindi na po tayo Aling, level up na po tayo. Tita Rosing, ayan. Para po dun sa mga nagtataka na parang, parang narinig ko na yan, ganyan, yada-yada. Kasi may nakita ko sa comment section kanina. Opo, hindi kasi naging letter of the day to. Tapos dahil ang cute-cute nga niya, napag-desisyon na ng aming producer na, alam mo yun, interviewin pa lalo yung letter sender at willing naman sila na ikwento talaga ng halos buong detalye yung mga naganap nung chapter na yan ng kanilang buhay. And ang cute-cute lang, di ba? Ang cute-cute lang honestly ng mga nangyari
It's a unexpected love story na ang pag-ibig talaga hindi mo alam kung kailan darating. Dahil tingnan nyo naman, yung edad ni Tatay Jimmy at Aling Rusing, may edad na sila, 'di ba? Tapos hindi naman BFF o kundi close friend. Close friend pa nung yumaong nanay ni Benny etong si Aling Rusing. So alam mo 'yon, hindi na sila strangers, hindi na sila iba sa isa't isa. And I feel like yung mga ganitong sitwasyon, yung iba siguro meron diyang mga anak na hindi magugustuhan, na yung tatay ay magkakaroon ng bagong nobya o kaya later on bagong asawa na kaibigan pa nung nanay nila. Pero yung iba naman ay open-minded. Katulad nitong si Benny na alam mo yon, matagal naman nang nawala ang kanyang nanay. Wala naman ng masama kung magmahal ulit o maghanap ng panibagong pag-ibig ang kanyang tatay, at mas natutuwa pa nga dahil hindi lang kung sino-sino yung alam mo yon, naging girlfriend, hindi ko masabi naging jowa ng pagtatay. Alam mo, kung may bagay ang edad, parang hindi bagay may jowa. Pag may nobya, o diba? Ganun eh. Ang tawag dito, at least natutuwa si Benny na hindi lang kung sino-sino dyan na hindi niya kilala o saan ba napulot ng tatay niya, yung naging girlfriend o nobya ng tatay niya, di ba? Masaya na si Benny na kahit pa paano, kilala na niya, matagal na niyang kilala actually, at malapit na sa kanilang pamilya, yung naging bagong nobya ng kanyang tatay. And thank you, Benny, no? Thank you for sharing this very cute and somehow inspiring story na rin para doon sa mga nasa ganyang sitwasyon kung saan isa na lang yung magulang at alam mo yon, willing pa maghanap ng bagong partner yung magulang na yon. Kayong mga anak, sana suportahan nyo. I mean, lalo na kung okay naman na kayong mga bata, tapos na kayong mag-aral, may kanya-kanya na kayong mga trabaho, kumikita na kayo, at may kanya-kanya na kayong mga buhay, kayo na magdesisyon sa inyong mga sarili. Sana payagan nyo or hayaan nyo, suportahan ninyo yung natitira nyong parent na maghanap ng panibagong love life. Pero syempre, ibantayan nyo din, 'di ba? Sipat-sipatin nyo din, kilalanin nyo mabuti sino ba itong papakilala sa inyo na bagong tao, 'di ba? Payuhan nyo, huwag nyo diktahan ng mga magulang nyo o yung magulang nyo, utang na loob. Payuhan nyo lang, sabihan nyo yung mga good points and yung mga nakikita nyong bad points dun sa, ang tawag dito, dun sa bagong prospect ng inyong natitirang magulang. Ganun yon, support lang. 'Di ba? Para ganyan. Kasi, anong tawag dito, kapag ka nasa ganyang edad na kayo, mga kamorkada, yung iba dyan siguro, ang kanilang goal is, pag nawala yung asawa ko, hindi na ako iibig pang muli. May mga ganyang linyahan. Yung mga nanay o tatay natin, di ba? Pero minsan kasi may mga nangyayari talaga sa buhay na hindi natin ine-expect na, anong tawag dito? Yung mga unexpected love, unexpected new beginnings, 'di ba? Kagaya nitong kay Tatay Jimmy at kay Aling, ay hindi na pala Aling, kay Tita Rosing. Kaya sa mga diyan na kay support lang tayo. At para kay Benny, nakakaloka no. Pag inggit, pikit, ganon Benny. Naiinggit si Benny kay tawag dito, kay Tita Rosing. Kasi siya, sabi nga nung isa dyan, ikaw naman kasi apakabagal mo, Benny. Oo, ayan na nga si Gigi na parang type na type ka kaso hindi mo pinapansin. Ayan tuloy, naunahan ka ni Junior. Na si Junior, alam mo may mga tao talagang ganyan, no? Yung di ba pag titignan mo, parang simple lang, parang hindi magkakajowa. Parang mukhang, ang tawag dito, mukhang hindi naman torpe, pero hindi magaling pumorma, hindi magaling manligaw. Tapos yun pa, ang mauunang magka-jowa kaysa sa'yo. Ang galing, di ba? Minsan talaga mga kamorkada, no? Anong tawag dito? Mas daig pa ng, what do you call that, ni Junior? Maagap ba yung tawag sa ganyan? Yung kumikilos agad? O mas daig, maagap ba? Makoy, help me. Kapatid, help me. Ano doon? Ano yung tamang term doon? Yung kumikilos agad. Oo, gumagawa agad ng paraan. Kapag kunwari may type, alam mo yung hindi pa hiya-hiya, hindi nag-aantay na lang
bumagsak yung bunga sa puno. Alam mo yun, gagawan talaga ng paraan. Is it maagap? I don't know. Daig ng maagap ang masipag. Hindi, ang ibig ko sabihin, daig ng maagap, yung pogi lang. Diba? Kasi aanhin mo yung, let's say, may itsura ka nga, o kaya mabuti ka namang tao, di ba? Okay ka naman, may itsu ka naman. Pero alam mo yon, ang bagal mo kumilos, ang hina mo makaramdam na kung type ka na ba ng taong to o hindi pa, o kaya suplado ka masyado, o kaya alam mo yun, parang you're so nagiintay lang, pero hindi ka kumikilos na magkaroon ka ng love life. Ayan, daig kayo ng mga maagap, yung mga mabibilis kumilos gaya ni Junior. Kaya sana, Benny, sana next time, nang madiskarte, sabi ni Sheshe, ayan, oo, madiskarte. At kasi, makupad kasi si Benny, oo. May bakery ka nga, ang kupad-kupad mo naman, bagal-bagal mo naman kumilos sa love life, tapos ngayon, naunahan ka tuloy ng pudra mo. Ikaw ngayon tuloy yung naiinggit. O, ganun kasi. Torpe daw kasi si Benny, sabi ni Gail. Oo. Or parang mahina lang talaga makaramdam. Tinan mo ilang beses nang bumili ng tinapay si Gigi. May pa hi, pa ganun-ganun pa, 'di ba? May pa hey, keep the change, Gigi na lang. May pa ganun-ganun pero 'di ba? Walang ginawa. Sana hiningi na yung number, ganun na agad. Lalo kung madalas naman ang pumupunta doon, Benny. O pasensya ka, Benny. Ikaw tuloy yung nasasabon namin ngayon. Eh kasi sabi mo, naiinggit ka sa tatay mo. Naunahan ka kasi ni Junior. Ayan kasi. Kaya siguro naman, 'di ba? Sa susunod, Benny, kilatisin mo na yung mga bumibili sa'yo. Kasi yung iba dyan, bumibili para talaga may makain na tinapay, pero yung iba dyan, bumibili para masilayan ka lang. Matuto ka kasing makiramdam, di ba? Be observant at matuto kang bumasa ng body language or ng pananalita ng mga customer. Kasi, di ba ganun yun, kamarkada, malalaman mo naman eh. Malalaman mo naman kapag nagpapakita ng motibo somehow or parang hindi talaga tinapay lang ang habol sa'yo. Alam mo yung ganon? Nasa ngiti, nasa titig sa'yo, at nasa pagkuha, at nasa pagbabayad. Hindi yung ilalagay lang dyan, ipapatong lang dyan, tas aantayin na kunin ni Benny. Yung iba talagang aantayin ng kamay mo at saka ilalapag ng ganun ang pera, tapos mabagal pa. Tapos pagkukuha ng sukli, ayaw na ilalapag mo dyan, aantayin talaga ang sukli para alam mo yun, magkadikit ang inyong mga, ganun yun, Benny. Kaya sana umayos ka na, Benny, para alam mo yun, ikaw na ang sunod kay Tatay Jimmy at kay Aling Rosing, para hindi ka na lang third wheel palagi, dahil for sure third wheel ka dyan. Diba? O, kilos-kilos din, Benny, gamitin mo yung pagiging, ano bang tawag kay Benny? Baker? Panadero? Parang mas pogi yung panadero eh, kaysa sa baker. Pag tinanong ka, anong ginagawa mo sa bahay? Isa akong panadero. Kesa sa, isa akong baker. Mas may dati yung panadero eh. Isa akong panadero. Yeah! Parang ako'y kinikilig kay Ben. Anyway, ayan, basa tayo ng mga comment kasi I'm sure marami din na natutuwa sa inyong chika. Hoy, Makoy, yung comment mo, di ko babasahin yan. Huwag kang kumeme. Oo. Bala ka dyan. O, sabi ni Annabelle, maagap is the word. Oo, maagap. Maagap, madiskarte. Ganon, Benny, ha? Sabi ni Susan Mapili, the more you hate, the more you love nga daw. Alam mo, totoo. You know why? Kasi, the reason why you're hating, well, case-to-case basis meron kasing you just really hate that person dahil sama siguro ng ugali o meron kayong napag-awayan at talagang alam mo yun, nasaktan ka niya. May mga ganon. Pero may mga katulad ng ganitong sitwasyon ni Tatay Benny, ni Aling Rosing, o kaya yung sa mga jowa ninyo, sa mga partner ninyo, kaya kayo nagagalit, kaya kayo naiinis, it's because meron kayong care. At you have care, it's because you love that person. Matakot kayo kapag wala na yung hate. Yung parang sucks na lang lahat. Yung, na ginawa ka, sige, okay. Yung parang ganun na lang, yun ang nakakatakot. Kasi indifference na ang tawag doon. At nagkakaroon ng indifference kapag wala ka ng feelings. Or you just don't really care anymore. Kaya alam mo yon mga kamarkada, when it comes to relationship, importante yung may hate. Kasi it's a sign that you still care. And that you still feel hurt kapag
merong ginagawang hindi mo gusto yung partner mo kasi nga you care and you still love that person. 'Di ba? Maganda sa isang relationship, yung may konting tampuhan, konting away, konting bangayan. Oo. And when I say konti, yan yung balanse, moderation. Hindi yung sakitan talaga nagbabatuhan na kayo ng vase, 'di ba? Nagkahabulan na kayo ng itak, wag po yung ganun. Iba yon. O kaya nagkakasakitan na talaga kayo, naghahampasan na kayo, nagsasabunutan, nagtutulakan, iba po yon. At iba rin, ibang usapan din, yung nagmumurahan kayo at talagang nilalait nyo mula ulo hanggang paa yung partner niyo. Hindi po yun. Iba na yon. That's not the hate that I'm talking about na may kinalaman pa rin sa love. That's just pure hate and pure sama ng ugali. Okay? Anyway, sabi ni Hero Daniel, it was me who got familiar with the story. O, edi ikaw. How cute sila ang living proof na love knows no age. Kaya sa mga wala na sa kalendaryo, kapit lang. Sila nga nagkaroon. Kayo pa kaya? Oo nga, totoo yun. Hanggat buhay ka pa, may pag-asa ka pa magka-love life. At saka 'di ba, meron tayong mga nababalitaan, 70 na, 80 na, nakaranas pa rin ng love. At least nakaranas pa rin. 'Di ba? Huwag susuko sa pag-ibig o sa pagmamahal. At gaya nga ng sinasabi natin kay Benny, kilos-kilos din. Hindi yung nag-aantay lang ng bunga, 'di ba? Kilos-kilos din tayo. Matuto tayong dumiskarte at maging maagap. Mapalalaki ka man o mapababae ka man. Ganun yun. Teka lang, asan na tayo? Sabi ni Ace Membrebe, age doesn't matter. It's not about the age gap. It's about how love bloom and grow on the respective ages. Lakas maka-teenager ni Tatay Jimmy at Tita Rosing. To all singles, sabay-sabay tayo sana all. Oy, single ka ba, Ace? To all singles, kasama ka ba doon? O ina-address mo lang yung mga single dyan sa comment section. Tapos, sabi ni Seryo, pag panadero, ang dating ay magaling. Malakas pag baker, malakas. Pag baker, parang ang arte. Di ba may baker, meron pang isa pa dun yung pat something. Can you Google Makoy China? Pati how you pronounce it. Yung patisserie, pat something. I don't wanna. Patisserie. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Kung mali man, o kayo nang bahala mag-Google. Paano i-pronounce yun? Oo, dapat di ba? Panadero. Ganun. Parang panadero. Magaling ako ganun. Teka lang. Nasaan na tayo? Basa pa tayo. Sabi ni Gail, it's called Pangalawang Gloria. Alam ka ba? That's legit ba yung term na yon? Pangalawang Gloria. If it's, you're kinda, may edad ka na, tapos saka pa kayo nakahanap ng love life? Is that it? Congrats, Tito Jimmy, Tita Rosing, Pengeng Ensaymada, galing kay Kevin Binuya. At, oy, Benny, yung patisserie daw pag-pronounce. Patisserie. Hoy, Benny, kala mo, hindi ko tatandaan yung huling parte ng letter mo. Ang sabi mo, Popoy at Bea, sabi nga pala ni tatay, padalang ko daw kayo ng special ensaymada, padadaanin ko na lang sa producer nyo. Benny, asahan ko yan At ikaw, Makoy, huwag mo akong trataydorin Pag yan hindi nakarating dito, gawin mo ng paraan, makarating dito yung special ensaymada and more na yan. Pero gusto ko yung pandesal. Oo, Benny, padala mo na rin yung pandesal kasi parang yun yung nyo Yun yung specialty ninyo at yun yung palaging ino-order ni Tita Rosing. Oo, yung pandesality. Samahan mo na rin ng ganon. Thank you. Ako na bahala sa kape ko. Sabi ni Hoy, Gail, anong yeast? Busy daw kasi si Benny, kaya walang love life. Oo, busy sa bakery, 'di ba? Ano daw sinasabi ni Renny Boy? Panadero sila, yung mga nasa harap ng oven na siya naghihintay maluto ang tinapay. Ha? Okay. San pa? Sosyalin daw ang baker, pero macho pag panadero.
Anyway, oy, pasalamatan muna pala natin yung mga nagsipagganap for today's video. Oo, unahin na natin syempre si Benny. Maraming salamat sa iyo. Dan Kapusyon po ang gumanap kay Benny. Si Tatay Jimmy Jagkamat, si Aling Rosing, Jamie Rubio, si Gigi, kanina ako po yon, si Junior, ang nakauna kay Gigi at alam mo yun, naunahan si Benny. Makoy Marcos po tayo dyan. At yung doktor kanina, China Pops tayo dyan. Maraming salamat, si Pops. At eto ka na nga. Di ba? Wag kayong kumeme. Ang tumanggap po ng letter na to, ang yours truly, Makoy Marcos, the one and the only. Alam mo, feeling ko, nakatikim na tong si Makoy ng ng ensaymada at pandesal mula dyan kina Benny. Makoy At syempre, nag-edit po ng ating story, Joko Loco. Maraming salamat sa inyo, guys. At syempre, salamat din sa inyo at sinamahan niyo ako for today's video. At bukas, syempre, makakasama ulit natin yung mga dramatista natin. Pero ano nga ba ang mapapakinggan natin for tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Pero, seryoso love, walang halong biro ha. Kapag nandyan ka, sobrang gumagaan ang lahat. Hindi ko alam kung anong magic ang meron ka kaya nawawala lahat yung problema ko. Kaya promise mo ha, huwag kang mawawala sa tabi ko. Hashtag Dear MOR Serendipity. Ang syala naman po ng hashtag natin for tomorrow, serendipity. Uy, di ba ano yan? Ayoko magkamali. Sige, bukas na lang. Bukas na lang nating i-discuss yung hashtag na yan. Hashtag Dear MR Serendipity. Bukas po yan. Kasama po, syempre, makasama nyo si Popoy. Andito si Popoy Bukas yan, Popoy Pumasok ka bukas huwag kang absent. At syempre, yung mga dramatista po natin. So again, thank you so much for joining me today. Gaya ng palagi sinasabi ni Popoy, you stay safe. You stay healthy, stay in love, and stay happy. Bye-bye!